Di pa nga nakakapag-setup, naka-live na agad. Okay, magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Bago tayo magsimula, nagpapasalamat muna tayo kay Senator Marcoleta. Sa mga hindi pa po nakakapanood, talagang ibang klase ka talaga, Badong. Henyo ka talaga. Si Badong talaga ang pinakahenyo sa lahat ng mga vlogger. Akalain nyo, ha? Ako lang ang pinanunood na vlogger ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta. Maraming salamat, Senator Marcoleta, sa patuloy niyong panunood. Kulang kayo dyan. Binigyan mo pa ako ng problema, Senator Marcoleta. Hindi lang ako special mention. Ako lang talaga pinanunood niyan. Talagang ako lang ang tanging kaisa-isang henyong vlogger. Wala na kayong magagawa. Ang problema, binigyan ako ng problema ni Senator Marcoleta. Ang buong akala ko kaya kayo nanonood sa akin dahil sa pagiging henyo ko sa mga pagsusuri. Anak ng tinapay, tawa lang palang gusto tawa lang palang gusto nyo. Talaga si Senator Marcoleta. Oh. Okay, pag-uusapan po natin ngayon. Ito po, may dalawang senado raw ngayon na umiral. Excuse me po. Ito po yung Senado. Dalawa raw po ang Senadong umiral ngayon ayon sa ating Senate President Cayetano. Ito po yung Senado ng Taong Bayan. Blue Ribbon ng Taong Bayan. Yan po yung Blue Ribbon ni Pia Cayetano at saka ni Senator Marcoleta. At saka yung Senado ng Malacanang at Blue Ribbon na Komite de Absuelto. Yung pong komite na instead po na mag-imbestiga, sino po yung may kasalanan, sino po yung mga magnanakaw sa gobyerno, nauna pa pong i-absuelto, no? Yung mga tinuturo ng 18 Marines o 18, baka makagalitan tayo na AFP. Ang Brave 80 na lang. Siguro naman wala na pong no, yung pipigil sa atin sa pagsasalita ng Brave 18. Nagkaroon tuloy ako ng problema, Senator Marcoleta. Paano ako tatawa? Seryosong tao talaga ako. hindi ko, hindi ko maintindihan kung paano ko po ipapasok. Ako po'y napakaseryoso sa aking ginagawa. Tapos magre-request kayo sa akin na tumawa lang ako ng tumawa. Napakamahirap naman pong gawin, lalo na't seryosong-seryoso ang aking mga tinatalakay lagi. Pero maraming salamat pa rin na Senator Marcoleta. Baka naman, maimbitahan mo na ako dyan sa Senado. Isang sabi mo lang, Senator Marcoleta, nariyan na agad ako. Yung mga manunood ba sa inyo? Okay. Ito na po ang mga tampok na balita natin. Napakarami po kaninang nangyari, no? Yan na nga po, nagsimula na po yung Komite de Absuelto. Ito pong komite, another version, yung version po ni Rafi and Erwin Tulfo. Yan po yung Komite de Absuelto na sinasabi ni Alan Peter Cayetano na ang unang ginawa ay absuelto yung mga itinuturo ng Brave 18. Ito problema diyan mga kapatid, no? Etong Brave 18, ang tagal nating inintay. Ang tagal nilang hindi yan si Erwin Tulfo. Yan po ay vice chairman ni Lacson na
ayon nga sa ating mga pagkukuwenta, halos 10 buwan na hindi nag-iimbestiga, 'no? Tapos ngayon siya mamumuno, gano'n pa rin. Okay, Amik TV45, thank you very much sa ₱499. Okay lang yan, buddy. It naturally comes out na tawa na hindi puwedeng pilitin, pero ikaw lang nakapagpatawa kay Senator Marcoleta. Kasi pareho kaming henyo, eh. Kaya pasensya na kayo. Gano'n talaga 'pag ang nagkakaunawaan lang po yung mga matatalino, eh. Kaya ako, suwerte niyo dito kayo nakikinig. Ang kasama niyo nanonood at nakikinig sa'tin, walang-wala naman 'no, si Senator Marcoleta lang. Okay, ano po yung mga nangyari kanina 'no, yung natuloy po yung, inaabangan po nating hearing, supposedly hearing pero bigla po naging meeting na lang, eh. Hindi ko po maintindihan kung bakit po meeting na lang, kung bakit po hindi na hearing. Tsaka talagang hindi po nila alam yung gagawin nila 'no. Kasi usually 'pag may inimbita ka sa hearing, kaya siguro nila in-adjust kasi mapapahiya sila, eh. Inimbitahan nila si Martin, inimbitahan nila yung mga congressman, pakitang, tao na pag-imbita ba para masabi lang na tinotoo nila yung hearing nila. Ang problema hindi nagsidalo. Usually po 'pag nag-imbita ka na ganyan, tapos hindi dumalo, iso-show cause order mo, pagkatapos isasabpina mo, pagkatapos 'pag hindi pa rin dumalo, papatawan mo na po ng ano 'no, iwa-warrant of arrest mo na. Ang problema, paano nila gagawin yun, hindi naman nila kaya yung mga congressman. Yan yung problema, 'no, kasi kung si Marcoleta po yan, yun po yung gagawin niya. Mas importante po, ayon narinig ko 'to kay Marcoleta, kay Senator Marcoleta, sa kanya mas importante, yun pong mas importante yung ano, yung, bigat 'no, kaysa dito sa courtesy. Yang courtesy lang, eh. Samantalang ito napakabigat po ng inaanap natin, yung mga magnanakaw. Papaano kung yung mga tinuturong mastermind, mga congressman? Ayaw naman po silang imbestigahan. Kung hindi ako nagkakamali, si Martin hanggang ngayon wala pang kaso si Martin. Thank you very much sa padoble ni Amir. Amir. Amik. Alam nila na ang constitutional, yung BRC, Bendalo Robust Committee nila, Bendalo na Bendalegs pa. Yan. Bendalegs. Yun yung malupit dun, Bendalegs. Eto po, sa totoo 'no, mahirapan po sila, Kita nyo kanina, nung ina-announce po na ano nangyari dun sa imbitasyon, nung sinabi po na, hindi makaka-attend dahil ang katwiran, meron po ba naman ng katwiran, dahil, parliamentary courtesy? Hindi po puwedeng ikatwiran yung parliamentary courtesy. 'Di ba? Ikaw lang yung nagbibigay nun, courtesya mo lang yun. Pero 'pag hindi dumalo at wala namang katwiran, dapat may katwiran na matino-tino, hindi niya puwedeng ikatwiran yung ang nagbibigay po ng courtesy, yung pong nag-iimbita, hindi po yung iniimbitahan. Baliktad, Iniimbitahan ka tapos ang katwiran mo, "Hindi ako dadalo dahil meron akong parliamentary courtesy." Hindi naman po hindi courtesy nga, Hindi naman po ibig sabihin ng courtesy, parang, diplomatic, yung mga diplomat ka ba na
meron kang meron kang immunity. Hindi naman po immunity yung courtesy. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa po, meron pong tradition. Natatandaan ko si Senator Marcoleta rin to nung siya ay congressman pa eh. Siya yung nakipaglaban nito eh. Meron silang tradisyon diyan sa House of Representatives na hindi na po isinasalang, iginagalang na bilang yan po yung long-standing tradition na igalang yung presidente at saka vice president na hindi po isasalang, hindi po hihimay-himayin yung kanilang request, budget request. Pagdating po kay Vice President Sara Duterte, tinanggal po nila yung long-standing tradition na yun. Dahil gusto nilang himay-himayin yung, gusto nilang isalang, gusto nilang ipahaya yung ating Vice President. Bakit po, eto nakawan po to, pag nanakaw po yung pinag-uusapan, bakit mo ikakatwiran na may parliamentary courtesy ka? Hindi po yan katwiran na parliamentary courtesy. Tapos hindi na alam ni Tulfo kung ano yung gagawin niya. Pwede naman yun na sabihin nila, o sige, iimbitahin pa uli natin sila. Ako yun yung nakikita ko bakit nila ginawang meeting eh. Ikalawa, dalawa yung dahilan na nakikita ko kung bakit nila ginawang meeting na lang. Hindi na nila ginawang hearing. Natakot din sila kay Cayetano eh. Kasi ang sabi ni Cayetano kay Win Gatchalian, huwag kang makinig dyan sa Malacanang. At baka ikapahamak mo yan. Hindi naman ganun yung pagsasalita pero ganun po yun eh. Okay. Sa madaling salita, naging meeting na lang daw, di umano. Pero anong klaseng meeting yun? Akala ko meeting. Bakit isinalang yung NBI? Bakit isinalang yung... dalawa yung nakikita natin, no? Yung ginawa nito ni Erwin Tulfo sa kanyang committee, tama si committee de absuelto yung naganap. Inabsuelto niya yung mga itinuturong may kasalanan. Inabsuelto niya yung may tinuturong kasalanan ng Brave 18. Sa paratang na sinungaling. Imagine niyo, hindi pa po humaharap sa kanila. Parang nagbigay ng testimonya si Rapi Tulfo. Kapatid. Nagbigay siya ng testimonya na sinungaling yung Brave 18 nang hindi nila hinaharap. O bakit wala naman silang napaka-unfair sa Brave 18, di ba? Hindi sila nakaharap, binanatan sila. O maraming hindi humarap pa. Bakit si Martin? Hindi nyo binanatan si Martin. Yun po, tama. Sinisira lang nila yung kredibilidad ng Brave 18. Wala talaga silang balak na alamin kung sino po yung may kasalanan. Ang nakakatawa pa rito, bakit po, para saan po yung pag-imbita nila sa ombudsman, sa NBI, at saka sa DOJ? Alam niyo yung tinanong lang nila sa NBI, DOJ, at saka ombudsman? Kumusta na po yung investigasyon na ginagawa niyo? Tapos, tignan nyo eto sinabi ni anong pangalan nito? Bam Aquino. Ayon po kay Bam Aquino, teka lang, hanapin lang natin. Kita nyo, yung sinasabi nyo, tawa ka ng tawa, bit ka tanaw ng tawa. Yung pala, tuwan-tuwa pala si Marcoleta nung tawa ako ng tawa.
Tignan po ninyo 'to. Sabi po ni Bam Aquino, kailangan ho nating i-resolve itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Huwag na nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. Kaya mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon at sana po ma-resolve na natin ito bago pa umabot ng 1 year anniversary. Ito po ay sinasabi niya, fast track niya yung flood control probe, yung investigasyon dito po sa DOJ, NBI, tsaka sa Ombudsman. Hindi po naunawaan ni Bam Aquino, yan yung problema no? Hindi po niya naunawaan yung separation ng power sa pagitan po ng mga ahensya sa branches of government na basic po yun. Yan yung problema, walang basic knowledge sa batas tong mga to. Kami lang ni Senator Marcoleta meron yan. Di ba? Etong mga to, wala blanco Green, thank you very much sa 249 pesos na pangkape. Hindi mo alam, Bam Aquino, na yung Ombudsman, yung DOJ, tsaka tong NBI, ay hindi mo sakop yan. Hindi kayo isang branch ng government na magkakasama. Separate kayo. Ang purpose ng Blue Ribbon Committee, mag-imbestiga ng independent sa gobyerno, sa administration. Independent sa executive, independent sa legislative. Kayo nga pala yung legislative. Independent sa iba pang ahensya. Independent sa ombudsman. Kasi ombudsman, independent din yun. Thank you very much kay Jeff Abiola na nagbigay sa atin ng 250 pesos. Pangkape po from Lala, Japan. Yan, maraming salamat. Gawin na nating siyang moderator. Paano na to gagawing moderator? Teka muna. Dito natin gawin ng paraan yan. Baka makalimutan lang natin Hindi na magpakape pag hindi natin ginawang moderator. Alam po yung pananaw na yun ni yun nga yung purpose nila alamin lang pala. Ang hindi talaga nila alam yung trabaho ng Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon, kayo po ang mag-initiate, kayo po ang mag-aalam ng katotohanan. Hindi nyo po aalamin lang yung yung ginawa na latest sa NBI, latest na ang ginawa lang nila inalam lang, ombudsman, na latest na ginagawa ninyo. Wala po kayong pakialam dun. Dapat po independent kayo sa Senado. Thank you very much kay Maria Santos sa pagbibigay ng $999. Grabe naman. Ang laki. Nalaki. At saka kay Jeff Abiola from Japan. Okay. Ibig sabihin, hindi nila naunawaan na dapat yung Blue Ribbon Committee independent siya sa investigasyon ng Ombudsman, independent siya sa investigasyon ng DOJ at ng NBI. Ang gusto pala nito ni Tulfo na mangyari at saka nitong mga miyembro ng komite na to, magsama-sama yung mangungopya lang ba? Kopya na lang. Kokopyahin na lang yung yung ginagawa o iaasa na lang nila. Hindi po ganyan. Ang Blue Ribbon Committee po ang kaisa-isa na komite
sa lahat ng committee ng Senado at ng Kongreso, eto lang po yung committee na inatasan na ang pangunahing trabaho ay mag-imbestiga ng mga katiwalian. Yun. Hindi po yan yung inaakala. Ang ginawa nyo, Jeff Abiola, thank you very much. Sa 50 pesos, Lala Japan. From Lala Japan, sir. Sir Buds. Ano yung Lala Japan? Japan nga, di ba? Ikaw din to si Jeff Abiola. Oh. So hindi nila naunawaan na sila po ay mag-iimbestiga. Aalamin nila yung katotohanan na separate dito sa ginagawa ng ombudsman, separate sa ginagawa ng NBI at DOJ. Yan yung problema. Oh. Thank you ulit kay Green na nagbigay ng 249 panggatas. Panay kayo pa kape, wala kang panggata. Yan, para sa gatas. Mabuhay po yung nakakatikim pa ng gatas. Mga wangbuto mga to eh. Nato rin, gustong-gusto nyong agawin kay Marcoleta yung pag-imbestiga ng Blue Ribbon. Hindi nyo naman pala alam kung ano trabaho nyo. Ano yan, hindi naman kayo presidente. Ang gusto nila alamin, NBI, kumusta na yung investigasyon nyo? Nakakaya kasi wala naman po silang, hindi nila natiyak. 'Di ba? Kumbaga, sa lahat po na nagsasalita kanina, wala pong may kinalaman sa flood control. Lahat sila walang kinalaman. NBI, ano meron si Matibag? Nag-imbestiga lang siya. Bakit po ninyo iimbestigahan yung mga nag-iimbestiga? Doon ako may problema sa Blue Ribbon ni Erwin Tulfo. Ang inimbestigahan nila, yung mga nag-iimbestiga ng separate. Halimbawa, katulad niyan, NBI, tsaka tong ang nilahad ni Matibag, bakit hindi dapat paniwalaan yung 18 Marines? Paano po kayo makakatukoy ng mga magnanakaw? Kung ang iniimbestigahan ninyo inaabsuelto niya. Actually, kay Marcoleta o kay Pia Cayetano / Marcoleta, ang iniimbestigahan po nila sa Blue Ribbon nila Cayetano Marcoleta, kung sino po tinutukoy nila yung mastermind. Samantalang dito, kay Erich Tulfo, iniimbestigahan po nila yung mga testigo dito po sa mga nagdi-deliver ng pera. Saan ka nakakita ng ganun? O ngayong walang pumunta. Anong gagawin nila ngayon? Bakit nga ayaw din, naroon na rin lang sila Baligod, di ba? Bakit ayaw nila? Yun po, ang ganda ng sinabi ni Baligod eh. Sabi niya, si Erwin Tulfo yung inaakusahan namin eh. Di ba? Si Erwin Tulfo yung inaakusahan namin. Tapos siya yung mamumuno ng investigasyon. Tapos nagbasa si Attorney Baligod ng rules ng Senate na pag sa tingin ng mga senador nagsisinungaling yung resource person, pwede nilang ipakontempt at ipakulong.
At may binasa pa si Baligod na hindi lang po ang kulungan ay sa ilalim ng Senado. Pwede pa pong ipakulong kasi marami yan eh. Pwedeng ipakulong sa Pasay City Jail. So eto mga testigo lang to, wala po sila, hindi po sila tumanggap. Sabi nga ni Rap, kargador. Tignan nyo, anong uri ng pag-iisip meron yan? Pare-pareho yung mga tulpo ng mga manlalait ng tao, mapagmataas eh. Kargador. Hindi daw karapat-dapat na tawagin bayani kundi kargador. Alam mo, hindi naman talaga sila bayani na katulad ng sinasabi mo na Jose Rizal, Andres Bonifacio. Isa lang naman yung bayaning yung ganong tao na gustong ihilera eh. Yung si Ninoy Aquino. Yung hindi karapat-dapat. Kumbaga, ginagawa lang nilang adjective yung pagiging bayani. Parang inihalin tulad sila sa pagiging bayani kasi napakadelikado nung kanila. Wala na ako narinig sa iyo kundi gusto niyo akong tumawa. Baka naman maging baliw na lang tayo nito kasi kahit wala namang pagtatawanan. Maraming salamat po kay Senator Marcoleta kahit papaano pinaramdam niyo po na hindi ako na anong tawag doon? Na-overwhelm ako nung kasi hindi mo naman akalain eh. Akala ko nakalimutan na ako ni Senator Marcoleta kasi una kami nagkita, 'di ba? Tuwan-tuwa rin ako. O ngayon, naulit na naman yung na yun lang yung sulit na yung pagbablog ko eh, na makita ko yung isang katulad ni Marcoleta na kahit papano nanonood sa akin, no? Magandang gabi po. Sana imbitahan niyo ako sa Senado. Sa, sana lubos-lubos. Sana lubos-lubosin niyo na yung mga nanonood po na mga kasama sa saganang mamamayan. Ha? Nawawala talaga ako kasi panay singit niyo kay Marcoleta. Alam niyo namang idol na idol natin yan eh. Wala naman po akong hinahangad. Ano ba naman yung gawin niyo kung bisita diyan sa SONA? Darating na po yung SONA. Darating na po yung SONA, Senator. 2 taong ko na po kayong inaawitan. Pangalawang SONA na po to na inaawitan ko na sana maimbita niyo ako bilang guest. Tigilan mo. Okay na mo yan. Tigilan na po muna natin yan yung si Senator Marcoleta. Baka hindi na po makatulog ngayon. Kailangan matulog pa niyan. Hayaan na po natin siya sa kanyang pagkakahimlay. biro, biro lang po, Sen. Pagkakahimlay. Okay. Balik na po tayo rito sa tinatalakay natin. 2 Senado, isa yung Senado ng mamamayan at isa yung Senado ng Malacanang. Obvious naman, hindi nila kayang pangatwiranan na may 13 eh, di ba? Yung sinasabi lahat ni Gatchalian, lahat yan ay opinion. Kumbaga ang kinakatwiran niya, may opinion daw si Loren Legarda, may opinion daw yung mga kampo ni Gatchalian, ni Cayetano. Pero mas mabigat daw yung opinion ng IBP. Kita nyo po, alam nyo talaga na hindi abogado kung magsalita eh. Mas mabigat yung opinion ng IBP kasi pinag-aralan nila yan. Sa tingin nyo hindi pinag-aralan ni Cayetano yung sinasabi niya? Hawak-hawak niya nga rules nyo eh. Hawak-hawak niya nga konstitusyon eh. Kayo, ano hawak mo? Anong pinanghahawakan mo? Opinion lang ng IBP? Opinion lang ng mga dean? O, di ba? Pwede rin namin sabi opinion lang yan eh. Hawak ni Cayetano, konstitusyon eh. Tapos sasabihin mo, mas matibang yung konstitusyon.
Okay, problema po 'yan, eh, problema nila 'yan. Pero ang problema ni Gatchalian, hinahamon siya ni Cayetano. Hinahamon siya ni Cayetano na mag-usap tayo. Ayaw niya makipag-usap, oh. Kaya lumalabas talaga na kapangyarihan lang. Tignan niyo 'to si Chis, ulitin ko lang uli. Sabi ni Chis, kaya siya lumipat, kaya siya nanghugas nanghudas nanghudas pa. Kaya siya nanghudas, nanghuhugas. Bakit naman maghuhugas, eh? Si Chis Escudero. Kaya nanghudas Chiscariote kasi 'di ba, ang sabi po ni Chis Escudero, gusto niyang matuloy ang sesyon. O may sesyon ba ngayon? Wala rin naman, eh, ilang araw nang walang sesyon. Wala silang sesyon nung nang-agaw sila ng kapangyarihan. 'Di ba, Miyerkules. Hindi rin sila nagsesyon ng Huwebes. Tapos ngayon Lunes hindi pa rin sila nagsesyon. Paano mo sasabihin na ang katwiran mo kaya ka ng Judas dahil gusto mo na may sesyon sa Senado? Oh, ayan, yan ganyang katwiran. Kay Marcoleta ko na nakuha, eh. Ganyan mga twiran niya si Marcoleta, eh. Sir Buds, pangkape po ulit galing sa laging nakikinig sa'yo from Lala. Saan ba yung Lala? Kanina Lala Japan. Lala Japan? Ah. So, hindi rin naman nakakapag-session ng Senado ngayon. Kaya yung sinasabi mo na yan yung dahilan mo, wala pong silbi. Hindi po totoo yan. Wala rin naman session, eh. O di dapat, bumaliktad ka na ulit. Kaya mas kapani-paniwala yung sinasabi ni Jinggoy. Ikaw na rin nagsabi na natatapos na yung mga ano mo, yung mga kaso mo. Di ba? Ano ba yung Lala? Hindi ko maintindihan yung Lala, eh. From Lala. So, katwiran lang po yan para may makatwiran siya. Tapos, bigla niyang aawitan kasi tatakbo yan ng 2028, eh. Paano niya tayo inaawitan? O sa madaling salita, paano niya tayo inuto? Tayong mga Duterte. O, ang sabi niya, sabi ni marami kong alaga, eh. Sabi ni nakalimutan ko na yung sasabihin ko. Punta na tayo sa iba pang balita. Pero ngayon may maganda pong ano 'no, may maganda po na update ngayon. Tama si Baligod nung sinasabi niya na willing sila na mag-appear sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo sa isang kondisyon, mag-inhibit siya. Kasi mahirap po yun, eh. Ikaw yung namumuno sa investigasyon tapos ikaw yung pinagbibintangan. Katulad niyan, may konklusyon na agad. Yan yung problema. Meron na silang konklusyon agad na nagsisinungaling yung 18. Yung Brave 18 nagsisinungaling. Ngayon, ang announcement po ni Mike Defensor, meron pang 14. At yan, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko alam kung saan ko na narinig na meron sa Huwebes yung schedule. Parang hindi ko masyadong matandaan kung saan ko nakuha yung Huwebes may schedule uli yung Blue Ribbon ni Marcoleta. Hoy, si KPL, nariyan.
Okay. Wala talaga ako sa ano ngayon, para ako nakalutang, eh. Pasensya na kayo, medyo ano lang, damayan niyo na lang ako at saka alam niyo ito, pasensya na kung pag gano'n-gano'n tayo kasi talagang ibang klase talaga yung ma-realize mo na talagang pinanonood ka ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta. Nakakatuwa. Ang nakakatuwa pa po yung mga viewers natin, yung mga kulto ni Digong. Talagang talagang ramdam mo na masaya, eh. Ramdam mo na masaya yung mga viewers natin, eh. Ang dami pong tumawag sa akin, promise. Ang dami nag-message na, "Badong, uy, inaano ka ni ano." Si Shairy ang kauna-unahang tumawag sa akin, eh. Sabi ko, "Si Shairy, ba, mukhang bibigay na si Shairy sa akin, yung pala ibabalita." Yung pala ibabalita na manood ako ngayon na rin. Okay. Then, kaya po high na high pa ako ngayon kasi na-message na ako ni Senator Marcoleta. Nakuha niya na number ko. Ang daming bumahayong concern, eh. "Oh, naano mo na ba yung number mo kay Marcoleta, papaano?" Ayan po. So, nakakatuwa po kasi bahagi kayo nung ano, nung kasiyahan. Masaya kayo para sa akin. Loko. Sikat sikat din daw si Kapel kasi nanonood sa kanya si Danjan. Ang tindi. Teka muna, lilipat nga ako kasi English rito, eh. Kaya pasensya na kayo kung pag gano'n-gano'n, parang celebration lang ba na natutuwa tayo pare-pareho. Okay. Itong 18 kargador na ilang taong nagtrabaho kay Saldico, pasensya na. Di ako papayag na matabi ang mga sinungaling na ito kina Jose Rizal at Andres Bonifacio. Ito ang problema nung mga miyembro ng komite, mag-iimbestiga, hindi pa nila nakakaharap. No? Sino po ang hindi matatakot? Sila yung mag-iimbestiga sa'yo. Hindi ka pa nila nakakaharap. Hindi mo pa sila natatanong. Meron ka na kaagad konklusyon na sinungaling sila. Mahirap po yan kasi, 'di ba? Ang hirap po, imaginein po ninyo. Hindi ka pa nila natatanong tapos meron ng konklusyon si Rapi Tulfo na ikaw ay sinungaling. So, pag ganyan po yung sitwasyon, lahat po ng mga tanong nila, ina-address po nila yung nasa isip nila na ikaw ay sinungaling. Kahit na ano pong isagot mo, papunta po yun na patutunayan nung nagtatanong na ikaw ay sinungaling. Yan yung problema natin pag ganyan po yung sitwasyon ng mga nagtatanong. O, o nag-iimbestiga. Nakuha nila kay Lacson yan, eh. Si Lacson bago mag-imbestiga, My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. bago po mag-imbestiga si Lacson, na-conclude niya na, nag-deliver na siya ng anong tawag natin doon? Privilege speech. May privilege speech na siya agad, eh. So lahat po ng sinabi niya na eto nangyari at ganito yan. Kaya yung lahat ng mga inimbita niya, kinakailangan ikakahon niya na ron sa konklusyon. May konklusyon na sila, eh. Halimbawa, etong si Rapi Tulfo, sinabi niya na agad na mayroong sinungaling tong Brave 18.
sinungaling tong kargador. Ano pang matinong itatanong mo para patunayan, ano yung patutunayan mo ngayon? Patutunayan niya na nagsisinungaling. Hindi po sila papunta sa ano yung totoo eh. Biruin mo yun, mag-iimbita ka ng mga resource person para patunayan lang na nagsisinungaling sila. So ano po ang kahinatnan ng mga taong nagsisinungaling sa investigasyon? Iko-contempt nyo, makukulong. Hindi po parehas sa simula pa lang. Unlike dito kala Marcoleta, ipinagpapalagay kasi pirmado, pumirma sila ng, tandaan nyo, once na pumirma ka ng affidavit, ipinagpapalagay na yung mga nilagay mo ron ay totoo. 'Di ba? Maliban na lang kung talagang mapatunayan na hindi nagsisinungaling ka talaga. Pero ang mahirap po kasi, binasa ni Rapi Tulfo, hindi niya pa nakakausap eh. Binasa or pinanood niya yung hearing nila Marcoleta, tapos nag-conclude siya, sinungaling tong mga to. O nagbigay siya ng mga komento niya na nagsisinungaling. Paano mo ngayon iimbestigahan ng matino yung may konklusyon ka na sinungaling? Mahirap pa naman sa mga yan. Hindi ka pinagsasalita niyan. Narinig ko na magtanong yan si Raf eh. Sabi niya, korap kayo. Patunayan nyo nga hindi kayo korap. Paano patutunayan nyo na kaya nagalit sino yun? Si yung pinamahala ni Tatay Digong dati sa COVID. Yung dating general. Kaya nagalit siya eh. Di po kami korap. Biruin mo yun, sasabihin sa'yo, korap ka, patunayan mo nga hindi ka korap. Eh kung sabihin kayo mga sinungaling kayo, patunayan yung hindi kayo sinungaling. Paano nila patutunayan eh? O di ba si Galvez, galit na galit nung inimbestigahan ni Tulfo? Yan yung problema ng ganyang klase ng investigasyon. Ngayon, tignan nyo. Wala na silang alam na gagawin. Hindi na nila alam yung susunod. Kaya pwede ba ipabuhayan nyo na lang kay Marcoleta yan? Yung Blue Ribbon? Gusto nyong isalba yung mga tao na yung mga amo nyo, gusto nyong isalba. Wala naman kayong alam gawin. Nyo naman kayang, hindi nyo naman, okay lang sana may sinasalba kayo pero meron din kayong may patutunguhan din eh. Tignan mo yung sinasabi ng NBI. Oh, pinagbintangan pa yung dahil daw sa paglutang ng 18 Marines o 18 soldiers, nung lumutang daw sila, lalong tumagal yung proseso. Saan ka nakakita nun? Mga testigo, lalong tatagal yung proseso. O, pero sa kabutihan palad, umayon po si Erwin Tulfo na matuloy lang yung 18 Marines, mag-i-inhibit po siya. Okay din yun. Kaya lang, ang balita nga natin, may second round pa to sila Marcoleta. Tapos, nagpapaimbita na yung 14 pang karagdagan na dating sundalo. May 14 pa. Susunod pa, may 7 pa. Oh, kaya hindi po mawawalan eh. Ang problema nila Tulfo, kahit na anong bintang nila dito sa 18 Marines, pinaniniwalaan sila ng mga tao. Mas pinaniniwalaan sila. Kasi kung totoo totoo na kayo ay gusto nyong malaman, bakit hindi kayo nag-imbestiga? Yung Blue Ribbon dati, pinamumunuan ni Lacson. Pre, ngayon ko lang napansin, hawig mo pala si Matibag na tumanda. Sa salamin lang. Hindi, ganito kasi, eto nakita nyo ba wala naman si Matibag na salamin? Di ba walang salamin si Matibag noon nung di pa siya NBI?
Nakita niya kasi, ano ang description ng matalino? Badong Aratilis. Gagayahin ko yung forma ni Badong. Gagayahin ko yung forma ni Badong Aratilis. 'Di ba? Kaya ginaya yung forma ko pati yung salamin. Kasi mukha kong magmumukha silang matalino. Eto ang larawan talaga ng katalinuhan, eh. Eto talaga itsura ng katalinuhan. Kaya hindi po dahil kahawig ko. Hindi naman siya nagsasalamin nun, wala naman, eh. Para maging katulad ko lang yung itsura. Tignan niyo si Raffy Tulfo, ganyan din. Nagsalamin din ng ganito. Ganito rin, itim tapos ganito rin itsura. Hindi nila alam, eto binili ko lang binili ko lang diyan sa Taso yung may mga tatak na 2 ta's isusukat mo lang. Okey na 'to, nakakabasa ako ng malinaw. Hindi kayo naniniwala na matalino ako, tanong niyo kay Senator Marcoleta. 'Yan yung 'yan yung sinasabi natin, 'di ba? Kaya hindi po kami magkahawig. Pinipilit po nilang ihalin tulad yung sarili nila sa pagmumukha ko para magmukha silang matatalino. Wala tayong magagawa. Si Marcoleta nagpasya, hindi kayo. Anong 299? 299. Kaya marami akong salamin, eh. Napakamura lang nito, ayan, oh. Ah. Okey, punta tayo sa iba pang balita. May ano pa naman. Tignan niyo si Raffy Tulfo, nakasalamin na rin, 'no? Kasi nga gusto nila magmukhang matalino, eh. At hindi basta salamin, dapat yung hawig kay Badong. Sinasabi nila sa ano 'yan, eh, sinasabi nila sa mga, eye center, kung ano man ang tawag diyan. Sabi ni General Poke sa Brave 18, natakot kayo. Antayin niyo yung Fearless 14 na kasama nila. Sasabog kayo sa mas malawak at mas malalim na nalalaman nila. Kompleto ebidensya, meron pa uling susunod na Valiant 7. Mga kargador ha, wait lang. Yan po ang pahayag ni General Pokis. Pero ito po ang nakakatuwa. Alam niyo to si Leandro Libiste. To matalino talaga to, batang promil to, eh. Sa mga hindi po umabot sa batang promil, i-research niyo na lang kung bakit matatalino yung batang promil. O kaya matanda na kayo. Matanda na kayo nung may batang promil. Kaya hindi niyo maunawaan yung sinasabi natin. Batang promil po si Leandro Libiste. Kaya po matalino yan at medyo, alam niyo yun, iba itsura niya, 'di ba? Hindi normal. Kasi nga matalino, eh. Okay. Eto po ang pahayag ni Libiste na dare niya na naman gusto niyo mag-blue ribbon, ha. Eto po sabi ni Libiste. Libiste may nais umanong ibulgar sa pagdinig ni Erwin Tulfo. Maraming salamat sa pagsusulong na investigasyon. Inuuto niya. Inuuto niya lang si Tulfo rito. Maraming salamat sa pagsulong na investigasyon sa flood control project. Nais kong maglahad ng impormasyong may kaugnayan dito sa lalong madaling panahon. Tignan mo, Tulfo, paano mo tatanggihan yan? 'Di ba? Si Leandro Libiste, nagbo-volunteer na maging isa sa mga resource person mo at may ibubulgar daw siya. Tandaan nyo, hawak ni Libiste yung mga Cabral files. Hawak niya yung mga insertion, hawak niya yung magkano yung na-insert diyan. Ayan ang problema ni Erwin Tulfo. Nagpapaimbita si Libiste, samantalang yan, hawak niya lahat ng mga politiko, nariyan yung mga insertion ng mga yan. Ang dali lang naman po, eh. Paano nyo ngayon
tatanggihan yan. Siyempre 'pag tinanggihan mo yan si Libiste, sasabihin ng tao, kaya nyo pala gusto mag-blue ribbon, eh, para hindi talaga kayo mag-imbestiga, eh. Yan nga, sa tingin ko, huli na yan ni ano, huling imbestigasyon na nila, eh. Wala na silang ano, eh, wala na silang resource person kundi 18 soldiers, eh. Tapos yung 18 soldiers pinagbintangan na nila na sinungaling, palalabasin nilang sinungaling, wala rin silang malulutas. Bersamin affidavit, oh. Maraming hawak 'to si Libiste. Ngayon, ano ang magiging reaksyon dito ni Tulfo sa kanya gustong humarap? Pahiyaan na 'to, eh. Dito na masusukat ang talino nito. Ang talino ni Tulfo. Tanong, may susukatin ba sa talino yan? Yan yung problema nyo na hindi naman kayo, ha? Bonakit. Hindi naman talaga kayo bright. Sabi nga, sabi nga ni Tatay Digong, hindi naman talaga kayo bright. E pinagpipilitan ninyo. Maraming beses na ako nakakita ng ganyan, eh. Yung napunta sila sa posisyon na hindi nila kaya. Nagmumukhang tanga lang kayo. Yung naghahangad kayo ng posisyon na hindi nyo kaya. Katulad ngayon, hindi mo na alam ang gagawin mo. Hindi ka inatinan ng lahat ng inimbita mo. Hindi mo na porsi na pwedeng hindi sila dumalo. Yung inimbestigahan nyo, yung mga nag-iimbestiga, pwede mo bang imbestigahan yung nag-iimbestiga? Hindi dapat, dahil kayo dapat independent sa pag-iimbestiga ng NBI, DOJ at saka ng ano. Yan lang po ang ating topic. Sanga-sanga lang, pero sana naintindihan nyo dahil hay na hay ako, eh. Hay na hay ako sa papuri ni, hindi naman papuri. Kumbaga na, ipinagpalagay ko lang na papuri yun na ikaw ay ano, ikaw ay pinanunood ni Senator Marcoleta. Oh. Kayo, ako, tuwan-tuwa ako. Kayo din, dapat matuwa. Kasi nasa tama kayong vlogger. Akalain nyo, pinanunood ni Marcoleta yung pinanunood nyo. Ibig sabihin, magka-align kayo ng utak ni Marcoleta, na-appreciate nyo. Parang matalino na rin kayo. hindi masabi na matalino. Parang matalino na rin kayo. Oh, swerte nyo.